Magandang araw po sa inyo. Kami nga po pala ang ika-4 na grupo dito sa Broad 2B. Ako nga po pala si Annie Jean Jimenez, ang leader ng grupo. Kami po ay magpapakita ng isang presentasyon ng aming pagsusuri ng isang pelikula hinggil sa ekonomiya, politika at kasaysayan. At ang pelikula na aming napili ay ang Goyo, ang Batang Heneral. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang pamagat ng pelikula, ang may akda ng pelikula at kahulugan ng pelikula. Ang pamagat ng pelikula ay Goyo, ang Batang Heneral. At ang may akda nito ay si Gerald Villacrucis Talot. Mabuti na lang at tahimik nitong mga nagdaang buwan. Masyadong tahimik, hindi ba? Lahat ng tao tinitingala ka. Ikaw ang agila. Yung paborito ni Miyong, yung mayabang. Gagawin mo talaga lahat ng iutos ni Miyong sa iyo. Isa kang aso. Ano ba ang halaga ng isang bayani? Bakit tayo pirming nakatingala, sumasamba na walang pagdududa? Gusto kong patunayan na marunong tayong makitigma ng may kadakilaan at paninindigan. Pero dahan-dahan na akong naniniwala na baka nga tama sila na tawagin tayong mga bata. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Nag-iisa ka. Sinabi mo na din ba yan sa mga ibang babae mo? Goyo, nagbago ka na. Ayoko magbulag-bulaga. Tandaan mo kung sino ka. Iniibig niyo ba ang bayang ito? Kung gayon, tanggapin ang anumang kapalarang sasapitin natin sa ngalan ng pag-ibig. Huwag kang susuko. Hindi mangyayari. Ibibigay ko ang aking puso sa lalaking nasa loob ng Batang Heneral. Kapag bumagsak si Aguinaldo, ang panibagong titindig. Pero ito, hindi ito napapalitan. Tuloy ang laban! On your right! On your right! Pumatay na tatakas! Nabigo ang revolusyon dahil mali ang pamumuno dito. Sasagutin ko si Senyor Mabini sa tamang panahon. Walang mga bayani sa bundok na ito. Tayo'y mga sundalo na puno ng pag-ibig, hindi ng galit. Ang kahulugan ng pelikula ay literal. Na ibig ipahatid ng pelikulang ito ay ang buhay ni Goyo na isang heneral. Konotasyon. Ito ay ninango sa ating kasaysayan at inialay sa pinakabatang heneral na si Gregorio del Pilar na nagtanggol sa ating bansa noong panahon ng revolusyon. Goyo, ang Batang Heneral, ay isang talambuhay ng pelikula noong 18 taon tungkol sa buhay ni General Gregorio del Pilar, isa sa mga pinakabatang heneral ng Rebolusyong Pilipino noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Nakasentro ang pelikula sa kanyang buhay at sa kanyang pamumuno noong digmaang Pilipino-Amerikano na nakatuon sa labanan ng pinagpas ng kanyang magiging huling labanan at kamatayan. Ngayon naman, itatalakay natin ang buo ng pelikula. Ang pelikula ay naglalakbay sa buhay ni Goyo mula sa pagiging masunuring sundalo sa ilalim ni General Antonio Luna hanggang sa kanyang pag-usbong ng kanyang sariling karakter at kanyang papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa pelikula ay makikita ang mga pagbabago sa kanyang pagkatao habang lumalaban siya sa hamon ng digmaan, pati na rin ang mga personal na pagmuni-muni ukol sa kanyang militar at moral. Ito ang mga tauhan sa kwento. General Antonio Luna, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Kapitan Eduardo Rusca, General Jose Alejandrino,
Gregorio H. Del Pilar, Jose Bernal, Teniente Garcia, Laurenia Luna, Pedro Paterno, General Tomas Mascardo, Manuel Quezon, Joven Hernando, Manuel Bernal, Apolinario Mabini, Andres Bonifacio, and Jose Rizal. Sunod naman, ginamit ng estilo na opera ay may historical na katumparan, komplikadong mga tauhan, malakas na visual sa pagganap, mapanuring tema, dialogue at script, musika at disenyong tunog. Tatalakay naman natin ngayon ang bisang pampanipika ng pelikula. Ang Goyo the Boy General ay isang pelikula na may bisang pampanitikan na nagpapahiwatig ng mga mensahe at aral sa mga manunood. Ito ay epektibo sa pagpaparating ng mga mensahe sa pamamagitan ng dalawang aspeto, bisang isip at bisang damdamin. Bisa sa isip. Ang pelikula ay nagpapakita ng mga pangyayari sa kasaysayan at mga desisyon na nagpapakita ng bisa sa isip. Ipinapakita nito ang hamon at responsibilidad ng mga lider, ang mga estratehiya at pagpapasya na kinaharap nila sa gitna ng higmaan. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga manonood na mag-isip at mag-analisa sa mga pangyayari, mga karakter at mga moral na isyu na nakapaloob sa pelikula. Bisa sa damdamin. Ang Goyo the Boy General ay nagbibigay ng bisa sa damdamin sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga personal na karanasan at emosyon ng mga tauhan. Ipinapakita nito ang mga pagsubok, pagkabahala at pagkawatak-watak na nararanasan ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Sa pamamagitan ng emosyonal na eksena, nagbibigay ito ng malalim na koneksyon sa mga manunood at nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pag-unawa at pagpapahalaga sa ating kasaysayan. Dumako naman tayo sa ika-4 na parte ng pagsusuri ng pelikula. Dito tayo sa karakterisasyon. Goyo ang batang general na pinagbidahan ni Paulo Abilino. Siya ay napakahusay sa kanyang pagganap sapagkat damang-dama at kitang-kita sa kanyang emosyon ang karakter ng isang tunay na Goyo. Si Carlo Aquino naman bilang si Colonel Vicente Enriquez, kaibigan ni Goyo. Nagustuhan ko ang papel na ginampanan nito sapagkat siya ang nagiging pambalanse kung naging matindi ang eksena sa pelikula. Sunod naman ay si Mon Confiado. Gumanap bilang si Emilio Aguinaldo, ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas. Mabisa ang pagkakaganap nito dahil makakaramdam ka ng pagkagigil at pagkagalit sa kanyang papel sa pelikula. Sunod ay si Epi Quezon. Gumanap bilang si Apolinario Mabini. Ang ating utak ng himagsikan. Makikita sa kanyang papel kung paano niya ginampanan ang pagiging utak ng isang himagsikan. Dahil dito mo may intindihan kung paano siya makipaglaban gamit lamang ang kanyang utak. Sunod naman ay si Gwen Zamora. Gumanap bilang si Remedios Noble Jose, ang babaeng sineryoso ni Goyo sa pelikula. Makikita sa papel ni Gwen ang pagiging isang Maria Clara ng Pilipinas. Sunod naman ay si Emperor Shock. Gumanap bilang si Felicidad Aguinaldo. Maguguluhan ka sa kanyang papel kung magiging mapang-agaw ba siyang babae o mapagpalaya sa pagmamahal ni Goyo. Gayunpaman, nagampanan nito ng magaling ang kanyang karakter. Sunod ay si Alvin Anson. Gumanap bilang si General Jose Alejandro. Mahusay ang pagkakaganap nito dahil magkakaroon ka ng agam-agam sa kanyang papel kung siya ba ay kaaway o kakampi ni Aguinaldo. Sunod ay si Rafa Siquio. Gumanap bilang si Colonel Julian del Pilar, kapatid ni Goyo. Mabisa ang pagkakaganap nito dahil may inis ka sa kanyang karakter sapagkat siya ay mukhang masama at mapang-abuso. Ang sunod naman ay si Aaron Villaflor. Gumanap bilang si Joven Hernando. Mapapaisip ka kung sasanib ba siya o magiging mapang-abuso rin siya sa pelikula. Sa karakter din ito malalaman ang pagkataong mapanglaro sa babae.
Lumaka naman tayo sa banghay, plot, at hypnosis ng pelikula. Masasabi kong maayos ang pagkakasunod-sunod at titali rin inilarawan sa pelikula ang mga suliraning kaakidot ng mga hangarin nito. Maganda at maayos din ang daloy ng pelikula at mga pangyayari. Lubos at naunawaan at hindi nakakalito. Maganda ang estratehiyang pagbabalik tanaw sa nakaraan. Okay? Ngayon naman, ating tatalakayin ang disenyong pang-produksyon. Ngayon, base sa aking obserbasyon sa pelikula na Goyo, ang Batang General, bawat eksena ay talagang mabusising inaayos ng nasa produksyon. Ang mga kasuotan ng bawat karakter, mga props na ginamit katulad ng baril, halaman, kamera, at iba pa. Pati na rin ang setting na ginanapan ng pelikula ay pinagplanuhan ng mabuti ng produksyon upang maipakita sa mga manonood kung ano nga ba ang itsura ng mga tao, bagay at kapaligiran noong panahon ng mga Amerikano. Masasabi ko na ayon sa tema, ang disenyong pang-produksyon ng pelikula. Ngayon naman, magtungo tayo sa cinematografiya ng pelikula. Para sa akin, napaka-importante ng cinematografiya dahil ito ang nagtatakda at sumusuporta sa overall na itsura at kondisyon ng visual na salaysay ng isang pelikula. Habang pinapanood ko ang pelikula, nakikita ko na maayos na naanggulo ang kamera sa bawat pangyayari at saktong-sakto ang tono ng ilaw sa mood na gustong ipahiwatig sa bawat eksena. Ang cinematografiya ng Goyo, ang Batang General, ay masasabi ko na talagang napakahusay at napakaganda ng kalidad. So, sa editing at musika, sa musika naman, ang nilapat ng musika sa mga eksena. Ito ang nagiging dahilan sa pagbibigay buhay sa uri ng emosyon na nais ipahayag. So, sa kaakmaan ng pagpalit-palit ng eksena. Akma ang pagpalit-palit ng ilang eksena na nagpapakita ng senaryong pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa kanyang binigyan. Na isagawa ng tama ang bawat senaryo sa pelikula ayon sa naukol ng mga pangyayari. So, sa kaangkupan ng ilaw at tunog sa mood ng eksena. Angkop ang ilaw at tunog sa gustong ipahati sa istorya. Ito nagbibigay ng malinaw na larawan para sa mga manonood upang matukoy kung anong uri ng pelikula ang papanoorin nila. Inaangkop nila ang panahon, ilaw sa bawat senaryo, magpaparamdam ng realidad sa pelikula. Sa editing na ginawa sa pelikula, maayos at planado ang mga gagawin sa kada eksena na nagbibigay ng disenteng pelikula, tumutugma ang mga bawat transisyon at musika sa bawat senaryo na ginamit sa pelikula ng Sa tunog naman, sa bawat tagpo at pelikula, talagang mahalaga na malinaw ang mga dialogo para mas maintindihan ng mga manonood. Kahit gaano kaganda ang mga eksena at kwento, kung hindi natin naiintindihan ang mga sinasabi ng mga karakter, mawawala ang kabuuan ng pelikula. Pero totoo rin na maaaring may ibang tunog na nakakasagabal. Minsan may mga ingay ng sasakyan, mga tao, o kahit ng langitaw ng background music na pwedeng makahati sa atensyon. Pero sa palagay ko, sa pelikulang ito, wala akong narinig na nakakasagabal na tunog. At sa dialogo naman, talagang akma ang mga dialogo ng pelikulang ito sa tema nito. Napansin ko na ang mga salita na ginamit ng mga tauhan ay tumutugma at nagpapalakas sa kwento. Nakakatuwa dahil ang mga dialogo ay nagbibigay buhay sa mga karakter at nagpapalito ng kanilang mga damdamin at motibasyon. Okay? Ngayon naman, magtungo po tayo sa sariling reaction sa pelikula. Ngayon, pinag-usapan po namin ito ng naming grupo, naming ika-4 na pangkat, nung pelikula. At lahat kami talagang natuwa, na-enjoy dun sa pelikula. At syempre, may mga scenes doon na talagang ano yung damdamin namin. And syempre, naiyak din kami sa dulo.
Spoiler alert sa mga di pa nakakapanood, yes po, namatay po si Goyo. Pero, at least naman, is, kahit pa paano, namatay siya na may pinaglalaban. Siya at ang kasama niya ang mga kapwa-sundalo. Sana itong pelikula, siguro masasabi ko rin na bilang Pilipino, maganda rin manood ng pelikulang ganito. At talagang yung ganitong palabas na maano pa rin natin yung pagka-Pilipino natin doon. So, ayun man lang, yun yung masasabi namin reaction dun sa pelikula. So, ayun man lang, ang aming pangkatang mensahe. Okay? So, maraming salamat po sa sa panonood sa aming presentasyon. Ang aking mga kamiyembro nga pala ay si Adrian Barya, si John Christopher Marinas, si John Ray Pumalay, John Paul Laca, Jovelyn Lanzuela, April Nicole Reconday, at ako, ang leader ng kanilang grupo, si Annie Jimenez. Maraming salamat po sa panonood.